Good morning, BAC. Good morning. Kamusta po ang ating isang buong linggo? Good morning din po sa mga nanonood sa Facebook Live. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang magandang at mapagpalang umaga sa ating lahat? Na ang isang buong linggo natin ay yung iba nag-enjoy, yung iba ay maraming problema. Pero alam po ng Diyos na napakabuti niya kahit anong oras. Siya ay banal at siya dapat ay pinupuri natin at naitataas araw-araw. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating call to worship na matatagpuan po sa Psalms 146. Okay, sabay-sabay po tayo magbasa. Ready? Begin. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they turn to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry, and the Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever, your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, kami po ay lumalapit ngayon sa iyong araw na ito. Lord, ikaw po ang mapupurihan sa lahat ng ito. Ikaw dapat, Lord, ang aming maitaas sa araw na ito. Lord, salamat po sa inyong pagising sa amin sa umaga, sa pag-prepare para pagpunta dito sa iglesia niyo. Lord, salamat po sa paggabay, lahat ng pumunta dito at sa mga nanonood sa Facebook Live. Lord, kami po ay nawa niyong gabayan at sa mga program na to, sa sound tech, Lord, sa tatayo sa harapan, at lalo na po sa magdadala ng inyong mensahe. Lord, nawa po ang worship service na to ay gabayan ninyo. At Lord, alam po namin na kayo lang ang aming tinataas. At Lord, alam po namin kailangan banal at napakabuti niyo sa aming buhay. Lord, ibinabalik po namin ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga boses at tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng praise and worship, and pangungunahan po tayo ng music team. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po, Baliwag Alliance Church? Ready na po ba tayong umawit at magpuri sa Panginoon kagaya ng sabi ng ating presider? Handa na ba ang mga boses natin? Kung hindi man, ang puso natin ang hinahanap ng Panginoon sa araw na ito. Maaari ba natin bigyan ng buong pusong pagpupuri ang Panginoon sa umagang ito? Sabi po sa Psalm 126 verse 3, "The Lord has done great things for us,
and we are filled with joy. The Lord will do great things. Sa awit po nating aawitin ngayon, ang title po nito ay Great Things. Pag sinabing great, above normal, above average, excellent, very well. Ganon ang mga bagay na pinagkakaloob sa atin ni Lord everyday sa ating buhay. I-declare natin sa ating awitan kung gaano kadakila at gaano tayo ka-grateful sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Tayo ay pumalakpak at magpuri sa Panginoon. Lakas pa natin, hallelujah! Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah! Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you
unshakable. Hallelujah, you have done Alalahanin great natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, Unshakable. unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, Above it all. above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. A hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom. Awaken, oh Jesus, our oh Savior. Jesus, our Savior. Your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. God, you do great things. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, proud kami, Panginoon. Proud kami, Panginoon, na kayo yung Diyos na sinasamba namin sa umagang ito, sa araw-araw na aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord, at nakilala namin kayo. At Panginoon, patuloy namin kayong pupurihin at sasambahin. Patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon. Kausapin natin si Lord this morning. Let us pray to Him. Bigay natin lahat sa Kanya. Panginoon, thank you po. Dahil hindi kayo nagbabago. Salamat, Lord. Lord, please give us strength tuwing nanghihina kami. Give us hope tuwing nawawalan kami ng pag-asa. Panginoon, tulungan niyo po kami hindi makalimot na ang lahat ng bagay ay kontrol ninyo. Ang lahat ng bagay ay hawak ninyo. Ano man ang mangyari sa mundo, kayo ay nananatiling Diyos at nananatiling mabuti. Awitin po natin ang You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Okay, sabay po tayo. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give By His by plan, your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God who's powerful.
of everything we can give. You are God. That's just Sabay-sabay natin purihin ang ating Diyos. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unstoppable, unstoppable. That is what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That is what you are. He is unchangeable. Unstoppable ang ating Panginoon. You are God alone. From before time began, You are on your throne. you are on your throne. Yes, Lord, kayo ay nananatili magpakailanman. And right now, In the good times and bad times, Panginoon, kumikilos kayo sa buhay namin lahat. you are God alone. You are God alone. You are God. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are on your throne. You are God alone. Let us worship God. Unchangeable, unstoppable, that's what you are. Unchangeable, Unshakable, unshakable, unstoppable. unstoppable. For the last That's time, what let us you sing are. it to the Lord. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Tunay nga ang Panginoon, ang sarap magpuri at awitan ka. Lord, tanggapin niyo ang aming mga puso at aming mga papuri sa umagang ito. Wala nang ibang pinaka mahalagang bagay kundi ang purihin ang pangalan ng inyong pagka-Diyos, Lord God. Walang ibang mahalaga at walang ibang hihigit sa magpuri kami sa pangalan ni Jesucristo, ang pinakamagandang pangalan sa buong mundo. Kayo ang aming pupurihin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, Holy and
let us worship the Lord forever. I will sing forever. Jesus, sabihin natin sa Panginoon, we love you, Jesus. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever to the Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful, Come on, church, let us worship our King. how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, Name above every name. name above every name, Jesus. Panginoon, sa inyo ang aming papurit pagsamba, ang aming awitin. Panginoon, kayo ang malulhati sa umagang ito, sa simbahang ito, sa aming mga buhay. We will declare your name, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba sa inyo. Lahat ay magsabi ng Amen. Talaga pong napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Next po nating matutunghayan is song offering po na dadalhin po sa atin ni Brother Rico and Sister Clarita Lagman na entitled Through It All.
my life. You see me through the season, covered me with your hand, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hand, and lead in me your righteousness, and I wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Pasimula pa naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Mula pa kasama na siya ng Diyos, mula sa Kanya ang buhay. Ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at kailanman dito nagapi ng kadiliman. Hallelujah. 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 I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. To God be the glory. Thank you po, Brother Rico and Sister Clarita. Sa mga gusto pong special number or special offering, pwede po kayo magpalista kay Ma'am Jade. Pero full na po yung buong December, kaya
next year na lang po kayo sa song offering. Apo. Next po, inaanayahan ko po na tayong lahat ay tumayo para po sa ating pastoral prayer. Tinatawagan po si Brother Rodel. Okay po. Sa may mga nais pong tumayo ay pwede pong manatiling nakatayo at pwede naman pong maupo. At nais kong personal na hilingan ng mga kabataan natin, our Sunday schoolers, kids, please remain standing and we will be praying. Let us pray. Dakilang Diyos, kayo po ay tapat, banal at magpakailanman, ay manantiling tapat. Pabago-bago man po ang mundo, the unchanging world, ngunit ang inyo pong katapatan ay nananatiling magpakailanman. Ito, Panginoon, yung nais naming tingnan. Palagi naming tingnan ang iyo pong mukha, na sa inyo pong katapatan at kabanalan. Makita po nawa namin ang aming mga sarili. Wala kaming kakayahan. Ang lahat, O Panginoon, ng aming ginagawa, lahat ng meron kami, dahil lamang po sa inyong biyaya. Ipinagpapasalamat po namin, O Panginoon, ang araw na ito. Sadyang lilikha mo, Panginoon, upang mag-gather kami dito. May isang layunin, at ito'y manatili nawa sa aming mga puso, na kayo ay aming maitaas at maparangalan sa aming buhay. Sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan, makita po namin, Panginoon, na hindi namin kaya na pagtagumpayan ito kung malayo kami sa inyo. Salamat, O Panginoong Jesus, sa inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ito'y minsan lang na inyong ginawa at minsan pa nagkaroon kami ng kagalingan. Kagalingan mula sa kasalanan. Pinupuri ka namin, tinataas, O Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan, katapatan at kabanalan. Lumalapit kami sa iyo, O Panginoon, at dala ng aming mga sarili na walang kakayahan. Ngunit kayo, O Panginoon, ay tunay na mabuti at tapat. Maging sa inyo po mga lingkod, sa inyo po mga tinawag dito sa iglesia, upang mamuno, upang dalhin ang bawat isa tungo dyan sa inyo, sa kabanalan, sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu Santo. Enable us, O Lord. Panatilihin mo, Panginoon, na kami, O Diyos, hindi mawala yung aming pag-ibig, the passion, our love for you, O Lord. Manatili nawa ito. At sa kabila, Panginoon, ng mga hirap, suffering, problema na dumadaan marahil sa buhay ng aming leaders ng iglesia, manatili kayo, Panginoong, tapat sa aming buhay at kami inyong dalhin. Pagpalain niyo po ng karunungan, higit sa lahat, Panginoon, ng patuloy na kabanalan, kasipagan at pag-ibig sa iglesyang ito, ang inyo po mga tinawag. Aking pong panalangin, O Panginoon, ang mga kabataan na naririto, sadyang inyo pong tinawag sa iglesyang ito. Kami po, Panginoon, ay patuloy na humahawak at nangungunyapit sa inyo. Sa inyong biyaya, O Panginoon, panatilihin niyo po sila. Buksan ang kanilang mga puso na kahit sa murang edad na ito, makita nila, O Panginoon, na kayo ay Diyos, na tunay na kumikilos at gumagawa sa kanilang buhay. At kahit sa kanilang murang edad na ito, matuto silang lumapit sa iyo at pahalagahan ka, O Diyos, bilang isang tunay na Diyos, banal at tapat sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po, O Panginoon, ang kanilang mga teachers, our Sunday school teachers. Dahil sa kanilang pag-ibig sa inyo, narito at kanilang ine-extend at patuloy na ipinadarama din po ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pag-ibig sa mga batang ito. Pagpalain niyo po sila. Ang aming pong iglesia, ang bawat bumubuo sa iglesyang ito, hindi ko po alam, Panginoon, ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ngunit kayo, Panginoon, ang nakababatid ng lahat ng ito. Sa aming hindi pagtatapat, manatili kayo, Panginoong, tapat. At remind us, O Father, of your faithfulness in every day of our life.
na hindi isang privilege lamang nang makita namin kung bakit kami naririto, kung hindi isang opportunity na maibigay po namin ang aming buhay, ang aming paglilingkod sa inyo, sapagkat dito nyo kami tinawag. Hindi lamang maligtas, kung hindi paglingkuran ka habang kami nabubuhay. At sa mga bagay, O Panginoon, na maaaring lumilikha ng doubt sa aming mga puso, patuloy niyo po kaming kausapin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy niyo po kaming kausapin at paguhin sa araw-araw upang unti-unti, Panginoon, ang inyong pong kabanalan, O Lord, ay mapalapit kami riyan. Salamat, O Panginoon, sapagkat meron kaming gobyerno. Hindi man po ito perpekto, ngunit patuloy kaming nananahan at pinagtitiwalaan ka na kayo lamang ang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay at pangyayari sa aming buhay, sa aming gobyerno. Hindi ito perpekto, O Panginoon, ngunit naway makita namin ang bawat isa na naririto na ang aming gobyerno ay inyo pong itinalaga para sa amin. Turuan at tulungan ninyo kami, Panginoon, na sundin ang inyo pong kalooban. Sumunod sa aming gobyerno, ipanalangin sila. Dalhin sila, Panginoon, sa isang panalangin. At tulungan ninyo kami, Panginoon, na patuloy na batahin ang dala at dulot na makasalanang mundo at gobyernong ito. Manatili nawa pa may Panginoong nagtatapat sa aming mga puso at kaisipan. Patuloy na makita ninyo, Panginoon, na kami nagtatapat at naglilingkod para lamang po sa inyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito, O Panginoon, ay aming pong inihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating scripture reading na matatagpuan sa Psalms 37, 1-7. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourselves also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth for your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his ways, because of the man who brings wicked schemes to pass. Maaari na po tayong nakaupo. At para po sa ating message, tinatawagan ko po Pastor Ian Fuentes. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating lahat. Nais po nating batiin ang ating mga bisita sa araw na ito at maging yung ating mga kapatid na kasama natin every Sunday sa atin pong Facebook Live. At palagi nating dalangin ay hindi lang sa live kundi makasama natin sila dito sa iglesia para sa ating fellowship. Sa araw po na ito ay isa din pong karangalan sa atin na makasama yung atin pong mga national leaders. Una po ay nais ko pong i-acknowledge today si Pastor Bong. Si Pastor Bong po ay dating worker din ng Baliwag Alliance Church at ngayon po ay presidente po siya ng isang Bible school sa Mindanao. Ang school kung saan po ako nanggaling, ang Mount Apo Alliance Bible College. Sir, welcome again sa church.
And also kasama din po natin ngayon dito si Pastor Alan. Si Pastor Alan po ang mag-a-approve ng aking loan sa ARP. O in advance. And lastly, kasama natin today ang ating pong treasurer, si Pastor ID, na siya rin pong magre-release ng aking loan sa ARP. Welcome po. Hindi kasi natin sila madalas na nakakasama dito, so malaking bagay din na atin silang naaalala even in our prayers. In the month of November, ang atin pong tema ay patungkol sa pasasalamat, thanksgiving. Pero alam niyo po minsan, parang ang hirap lang no na magpasalamat kasi nakikita natin minsan yung sa iba, especially pag nakikita natin yung mga unbelievers. Especially nakikita natin yung ibang tao, yung masasamang tao na, Lord, bakit sila merong ganito? Yung tipong, alam niyo, ako Lord, nagtatapat sa inyo. Every Sunday nasa church ako. Actually, member pa nga ako ng CMT. Member pa ako ng aming ministries. Matagal na akong nagpipray sa isang bagay, pero bakit yung pinagpipray ko hanggang ngayon wala pa? Bakit sila na hindi naman naniniwala sa inyo, bakit sila pa ang meron? Kaya minsan, mapapaisip din tayo bilang mga Christians, bilang mga mananampalataya, na parang ang unfair ng buhay. Lord, life is unfair. Sila, hindi tapat sa inyo meron, pero ako na nagtatapat, wala. Pero ang tanong, unfair nga ba talaga ang buhay? O baka nagko-compare lang talaga tayo? Sila lang ba talaga ang masaya? O baka hindi lang tayo marunong mag-appreciate? Sila lang ba talaga ang meron o baka ungrateful lang talaga tayo? Alam niyo po, sa Bible, ang Psalm ay patungkol po ito sa mga awitin na inaawit ng mga Hudyo. At ang Proverbs naman ay patungkol sa karunungan, mga bagay na dapat ginagawa sa buhay. Pero meron pong isang chapter sa Bible kung saan pinagsama ang Psalm at ang Proverbs. At ito po yung binasa ni Brother Russell kanina, ang Psalm chapter 37. Ang Psalm chapter 37 po ay sinulat ni King David bilang paalala sa ating mga mananampalataya. All of us here, sa mga Israelites, sa atin man din na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na kung sakaling dumating ang panahon na ang pakiramdam natin parang unfair, na nakikita natin yung ibang tao, especially unbeliever, that they are prosperous or nagsasucceed doon sa mga bagay na gusto nila at nagkakaroon ng mga bagay na meron sila, na imbis tayo ay yung tipong mainggit sa kanila or mainis sa kanila, magalit sa kanila, na sa mga panahong pakiramdam natin na parang unfair ang buhay, na parang tayo'y napag-iiwanan na ng iba, kasi sila nga meron, tayo wala. Ang reminder ni King David ay manatili pa rin tayong tapat sa Panginoon, sa kanyang kapanahunan at sa kanyang kaparaanan. Kaya nga maganda yung introduction ni King David dito sa Psalm chapter 37, in verse 1 and 2, ang sabi niya, huwag kayong maiinggit doon sa mga taong yon. Sabi niya, don't worry about the wicked or envy those who do wrong, for like grass, they soon fade away. Like spring flower, they soon wither. Sabi ni Lord, King David, huwag kayong mainggit sa mga taong to na nagsasucceed sa buhay or meron sila ng mga bagay na wala kayo, kasi katulad lang din sila ng mga damo na nalalanta at katulad ng mga halaman na natutuyo. Ibig sabihin mga kapatid, isang paalala sa atin ni David, na huwag tayong maiinggit sa meron sa iba, lalo na yung mga taong unfaithful kay Lord, dahil walang bagay dito sa mundo na tatagal na hindi nagmula sa Panginoon.
Kaya iwasan daw nating mainggit. Yun in Psalm chapter 37, nagbigay ng wisdom si King David kung paano natin mapapalitan ng ligaya ang ating nararamdamang kalungkutan. Sandali lang po. Ayun. Kaya instead na tayo'y magkumpara sa iba or tayo'y mainggit sa meron sila, kailangan daw po nating magpasalamat sa Panginoon doon sa kanyang kalooban din para sa atin. Kaya po ang pamagat sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, experiencing joy. Yung pagdanas natin ng kaligayahan, yung karanasan sa tunay na kaligayahan. Tayong lahat po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat dahil sa araw na ito ay amin pong maipagkakatiwala ulit sa inyong karunungan, Panginoon, yung mga bagay na dapat po naming gawin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba, na imbis na yung mensaheng ito ay amin pong itutok sa ibang tao, ay bigyan niyo po kami ng puso na mag-focus doon sa aming kakulangan. Dahil alam po namin, kayo lamang ang makakapagpuna at makakapag-fill in ng mga kakulangang ito sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay na nais po ninyong ipaabot sa amin sa umagang ito. Kayo po ang mapapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay ng tao na yung gusto mong sumaya, pero parang ang hirap sumaya. Yung tipong gusto ngumiti, pero parang ang hirap ngumiti. Malungkot ka kaya nag-out of town ka. Pero nung umuwi sa bahay, malungkot ka na naman ulit. Malungkot ka kaya kumain ka ng masarap, kumain ka ng madami, kinabukasan, bumigat ka lang pero malungkot ka pa din. Yung malungkot ka kaya lumabas ka, nanood ka ng mga concert, pero yung music sa concert malungkot pa din, kaya umuwi ka pa rin malungkot. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, paano nga ba lumigaya? Minsan ginagawa natin yung mga bagay-bagay sa buhay para lang tayo ay maging masaya, pero hindi natin makuha-kuha. Paano nga ba lumigaya? So here are some ways to experience joy. Isa po sa nagiging dahilan ng ating pagiging ungrateful or bakit minsan nahihirapan tayong magpasalamat, at ito yung dahilan bakit tayo nagiging malungkot, ay dahil po sa salitang pagkukumpara. Comparing ourselves to other people. Yung tipong buti pa sila may ganito, ako meron namang ganito pero parang mas okay yung sa kanila. Or minsan, meron naman akong ganito, pero mas gusto ko yung sa kanila. Alam niyo po ba yung kasabihang, the grass is always greener on the other side of the fence? Ayan, kitang-kita naman po natin sa picture. Ang ibig sabihin po nito, meron po talaga tayong pag-uugali minsan na mas gusto natin yung mga bagay na wala talaga sa atin. Alam niyo mo, meron ka nga, pero gusto mo yung sa kanila. Katulad nga po nung baka na nasa picture, meron namang damo sa loob, pero yung kinakain niya, yung damo sa labas. Alam niyo po, si Pastor Ayan, maganda ang ministry sa Baliwag Alliance Church. Nabibili ko yung gusto ko, naabot lang doon sa natatanggap ko. Nakakain ko po yung gusto kong kainin, pero ngayon kasi nagda-diet ako kaya hindi na masyado. Nagagawa ko po yung mga bagay na gusto ko na dapat. Kung iisipin ko talaga, nasa akin na eh. Nasa akin na lahat. Pero tuwing nagpipreach ako dito sa harapan at nakikita ko po kayong lahat na merong love life, minsan isipin ko nakakalungkot eh. Kaya feeling ko parang, Lord, ano ba to? Pero ito, hindi po talaga ako nalulungkot. Yung tipong Monday to Sunday, nasa church ako. Tapos hanggang hapon, nandito ako. Tapos uuwi ako na walang sumasalubong sa akin. Hindi na ako nalulungkot sa mga ganun.
yung pagod ka galing sa trabaho, tapos uwi ka ng walang pagkain na nakaprepare sa'yo, hindi nakakalungkot yun eh. Oo, yung matutulog ka tuwing gabi na mag-isa, pinakausap mo na lang sarili mo, hindi talaga nakakalungkot yung mga bagay na yun. O, joke lang po yan. Alam niyo po, ginamit ko lang yung sarili ko as an example, pero kung i-generalize po natin yung mga bagay na ito, it's a sign of being ungrateful. Yung hindi ka makapagpasalamat dahil lang sa mga bagay na wala sa iyo. Alam mo yung maganda ka, matalino ka naman, maganda naman yung trabaho mo, nag-i-income ka ng maganda. Pero nakita mo lang yung isang bagay sa kanila na wala sa iyo, ang pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamalangkot na tao sa mundo. Dahil lang sa isang bagay na wala sa iyo. Na kung iisipin, mas marami pang meron ka kesa sa iba. Nitong nakaraan lang po, habang ako'y nag-scroll sa Facebook, meron po akong nakitang video. Isa po siyang vlogger. Yung vlogger na yon, pumunta po siya sa bundok, at nung pumunta po siya doon sa bundok, meron po siyang nakitang isang matandang lalaki. Yung matandang lalaki, tinanong niya, 85 years old. Sabi ng vlogger, sabi niya, "Tay, saan po ang punta ninyo?" Yung matanda, ang sabi ng matanda, "Pupunta ako sa may tindahan." Actually, malayo yung bahay niya, tapos paakyat pa dahil bundok nga, meron po siyang dalang 3 puso ng saging. Ang sabi ng matanda, sabi niya, "Pupunta ako sa may tindahan kasi susubukan kong ipagpalit yung dala kong puso para sa ulam." Yung tinitignan ko po yung video na ito, na-realize ko talaga, sabi ko, marami sa atin dito sa church, we are so blessed to have what we have today. Tinitingnan ko yung matanda. Actually, pag mga ganitong video kasi, nakikita talaga natin na may inaabot eh. May inaabot yung mga vlogger. Nakita ko yung matanda, kahit binigyan siya ng pera, something na hindi niya nakikita everyday sa buhay niya, hindi siya ganoon ka mapagpasalamat, kumbaga. Although siguro sa puso niya, salamat kasi binigyan mo ako ng pera, pero hindi nakikita sa mata niya yung excitement, baga. Kasi, happy siya sa meron siya ngayon. Alam niyo, marami sa atin, some of us, we are earning 6 digits. Yung iba sa atin, baka umaabot ng hundreds of thousands, yung tinatanggap buwan-buwan. Yung iba sa atin, nag-i-income ng 5 digits. Yung iba, 4 digits. At malaki na din po yun. Yung mga kabataan ngayon, they're living in the life of comfort today. We are so blessed. Kaya ang sabi ko nga po, bakit hindi natin subukang lumabas ng ating tahanan? At ating pagmasdan yung ating paligid. At makikita natin kung gaano tayo kapinagpala. Mali po ba ang magnais ng mga bagay dito sa mundo, mga kapatid? Mali po ba na, "Lord, gusto ko po ng ganito"? Walang problema po doon. But for the meantime, upang tayo'y matutong magpasalamat sa Panginoon, for the meantime, be happy with what God has for you. Maging masaya na lang muna tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Sabi ni David in verse 3, "Trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and you will prosper." Sabi ni King David, sa time ni King David, ang Israel ay maliit na bansa at sila'y pinapaligiran ng malalaki at malalakas na bansa. Egypt, Babylon, Assyria, Phoenicia at iba pa. At kung ikaw ay isang Israelite, iisipin mo, I am chosen by God. Ako yung pinili ng Diyos. Pero mapapatanong ka, am I really chosen people of God? Kasi, bakit yung mga taong ito na hindi pinili ng Diyos, meron silang mga ganitong bagay sa buhay nila? Ako, pinili ng Diyos, pero ganito lang.
Maliit yung bayan namin at hindi kami kasing lakas ng meron sila ngayon. Hindi kami ganoon ka-prosperous katulad nila ngayon. Minsan para din tayo, mga Christian, iisipin natin, Christian ako. I am favored by God. I am blessed by God. Pero bakit sa aming barangay, ako ang pinakamahirap? I am favored by God. I am blessed by God, pero bakit sa school, bakit sa work, bakit parang mas pinagpala pa sila ng Diyos kesa sa akin? Ang sabi ni King David, instead na mainggit ka sa kanila, mainggit ka sa mga bagay na meron yung mga taong ito, mga bagay na wala sa iyo, just trust in the Lord and do good. Then you will prosper. Sabi ni King David, di porket nasa ganyang sitwasyon ka ngayon, ay habang buhay ka nang nariyan sa sitwasyon na meron ka. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ang siyang nagdala dito sa atin, sabi ni King David. Si Lord ang nagkaloob sa atin ng Kanaan. At dapat po nating i-enjoy ang meron tayo ngayon, sabi ni King David. Na kahit tayo'y maliit na bansa, tayo ay bahagi ng kabuuang plano ng Diyos. Kaya nga kung ano man po ang meron tayo ngayon, remember, yung meron tayo ngayon, maliit na bahagi pa lamang yan ng kabuuang plano ng Diyos para sa atin. Hindi pa yan. But we need to be happy of what we have today. Hindi lang yan. Meron pang plano si Lord sa atin. Kaya sa ngayon, kung ano man yung meron tayo ngayon, i-enjoy lang po natin mga kapatid. Huwag tayong maiinggit sa iba. Kasi baka kaka-compare natin sa ibang tao, baka makalimutan na nating i-appreciate kung ano yung meron tayo ngayon. Nakaka-focus natin sa isang bagay, nakakalimutan na natin or baka nakakalimutan na natin na nariyan ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, at yung ibang tao na totoong nagmamahal para sa atin. Therefore, para hindi tayo mainggit sa iba at natutunan nating maging masaya at maging mapagpasalamat sa Panginoon, be happy with what God has for you. Pangalawa, another reason bakit ungrateful tayo o hindi natin makuhang magpasalamat or maging masaya ay dahil sa maling source ng ating kaligayahan. Naniniwala naman po tayo mga kapatid na napakaraming bagay dito sa mundo na pwedeng magpasaya sa tao. Pwedeng asawa, pero hindi para sa mga taong walang balak mag-asawa. Pwedeng magkapagpasaya sa atin yung yaman, pero hindi sa mga taong nagnanais ng simpleng buhay. Pwedeng magpasaya sa atin yung tinatawag nating kasikatan, pero hindi para sa mga taong nagnanais ng tahimik na buhay. Pwede din namang magpasaya sa atin yung mga bagay na material, pero hindi para sa lahat ng tao. Alam nyo, maraming tao ngayon ang may asawa, pero hindi masaya. Maraming tao ngayon ang mayaman, pero hindi din masaya. Maraming tao ngayon may magandang trabaho, pero hindi din masaya. Ang tanong, bakit sa kabila ng mga bagay na meron tayo ngayon, bakit hindi pa rin natin makuha-kuhang sumaya? Na yung bagay na ito ay atin naman talagang hiniling simula pa lang. Pero bakit hindi tayo maging masaya sa bagay na meron tayo ngayon? Alam niyo sa time na nagagalit yung mga Israelites, nagagalit sila kasi bakit nga daw ito sila, bakit nagpo-prosper yung mga bansang nakapaligid sa kanila. Ang tanong, sila po ba mismo, kung sakaling ipagkaloob ni Lord yung bagay na hinihingi nila ngayon, magiging masaya po ba talaga sila? Ang tanong po sa atin, mga kapatid, magiging masaya po ba talaga tayo
kung mapapasa atin ang mga bagay na wala sa atin na ating hinihiling. Halimbawa, meron nga po tayong hinihingi kay Lord ngayon. Ang tanong sa ating lahat, magiging masaya po ba talaga tayo kung iluloob ni Lord ngayon? Kung pagbibigyan tayo ni Lord, kung pagbibigyan tayo ni Lord ngayon mismo, ipagkaloob yung mga bagay na gusto natin. Ang tanong, magiging masaya po ba talaga tayo? Tignan po natin yung mga Israelites. Nung time na sila ay nasa Egypt, sila'y umiiyak, Lord, please, ilabas nyo na kami dito sa Ehipto. Nung sila'y nakalabas sa Ehipto, nung pinagkaloob ni Lord na sila'y makalabas sa Ehipto, alam niyo ang sabi nila, mas mabuti pa sa Ehipto. Buti pa sa Egypt. Yes, Egypt, Kaden. Yung sila'y naglalakbay, papunta sa lupang pangako, naubusan sila ng pagkain, pinagkalooban sila ng Diyos ng pagkain. Pero nangyari, Lord, ayaw na namin ito. Gusto namin ng karne. Hindi pa rin sila naging masaya. Nung sila'y nakalabas, nasa labas na ng Kanaan. Tinulungan sila ng Lord ma-conquer yung mga syudad hanggang tuluyan nilang ma-conquer ang lupang pangako. At nung nilalasap nila ang kaligayahan sa loob, yung bunga ng kanilang pag-conquer, hindi pa rin sila masaya. Ang dami pa rin nilang reklamo. Bakit? Bakit sa pagkakaloob ni Lord ng mga bagay na gusto natin, bakit wala pa rin tayong kaligayahan? Bakit hindi pa rin natin makita yung totoong saya? Yung tipong humiling ka ng magandang trabaho, tapos nung binigyan ka ni Lord ng magandang trabaho, ang sasabihin mo lang ay, Lunes na naman bukas. Humiling ka kay Lord ng isang bike, binigyan ka ni Lord ng bike, ang sabi mo, Lord, parang mas maganda yung motor. Nung binigyan ka ni Lord ng motor, Lord, parang mas comfortable pag 4 yung gulong. Hanggang hindi na natapos yung kahilingan mo. Bakit? Bakit walang kaligayahan, mga kapatid? Humiling ka ng the one, o yung makakasama sa buhay. Pero nung pinagkaloob ni Lord, Lord, bakit siya? Bakit siya yung binigay nyo? Hindi yan. Hindi yung tinutukoy ko, Lord. Iba. Kaya encouragement ni David, sa panahong nakikita mo na yung mga tao sa paligid mo nagkakaroon ng mga bagay na meron sa kanila, huwag kang maiinggit. Instead, ang sabi niya, take delight into the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. That in times that you feel lonely, in times that you feel empty, yung pakiramdam mo parang may kulang sa'yo, yung pakiramdam mo na yung bagay na ito ang wag na lang. Yung bagay na ito ay yung magbibigay ng satisfaction sa'yo. Sabi ni David, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, totoo ba yan? Talaga ha? So pangit yung mga ano nyo ngayon. Sabi ni David, find your joy in the Lord. Hanapin mo ang kaligayahan kay Lord, huwag sa mga bagay na hinihiling mo. It means that we should expect happiness from Him. Hindi sa mga bagay na gusto natin. Alam niyo po, napakagandang verse po nito at naniniwala ako, marami po sa atin ang naging, tawag dito, life verse. Itong Psalm 37:4. Sa Bible school pa lang, dami na nang gumagamit nito eh. Take delight into the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam niyo, sa ganda ng verse na ito, alam niyo mas maganda pa
kung mas mauunawaan natin ng mas malalim yung kahulugan ng Psalm 37:4. Ang sabi ng ibang tao, kung meron kang kahilingan kay Lord, pumunta ka sa church, mag-serve ka kay Lord, magkaroon ka ng ministry, unahin mo si Lord, at ipagkakaloob ni Lord ang gusto mo. Pero ang tanong, ipagkakaloob nga ba ni Lord yung desire natin kung tayo'y magsiserve sa Kanya, kung uunahin natin siya, o kung gagawin natin yung mga bagay na gusto niya sa iglesia? Ang sabi ni David, take delight into the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hanapin mo ang kaligayahan kay Lord at ipagkakaloob niya ang nais mo. Ngayon ang tanong, ano ba talaga yung nais na ito? Ito po ba yung nais na specific na bagay na gusto natin? Ito ba yung bagay na specifically na sa utak natin ngayon? Ano po ba ang tinutukoy ni David sa salitang the desires of your heart? Isang dahilan bakit po kasi tayo humihingi ng isang bagay ay dahil sa kadahilan ng nakikita natin na dito tayo sasaya. Tama? Merong isang bata, sabi niya, Ma, pwede niyo po ba akong, gusto ko po ng laruan. Pwede niyo po ba akong bilhan ng laruan? Ang sabi ng nanay, Nak, bakit mo gusto ng laruan? Ang sagot ng bata, wala lang, gusto ko lang, gagamitin ko sa work. Hindi naman ganon. Kasi nakikita natin na yung isang bagay na ninanais natin, ito yung bagay na makakapagpasaya sa atin. So therefore, hindi talaga yung bagay mismo na hinihiling natin, yung tinutukoy ni David, that it is the desire of your heart. When King David said, take delight into the Lord, and He will give you the desires of your heart, does not mean God literally giving us what we want. Hindi ito pagkakaloob ng bagay na hinihingi natin. Dahil sakali mang, for example, sakali mang iloob nga ni Lord yung bagay na gusto natin ngayon, hindi po natin maitatago yung katotohanan na babalik pa rin tayo doon sa bagay. Hindi natin maitatago na yung kaligayahan natin ay nandoon pa rin sa bagay. Kaya ang tinutukoy po ni David dito, that the Lord will give you the desires of your heart, is the Lord giving us the joy in everything that He wills. Yung pagbibigay ni Lord ng kaligayahan doon sa mga bagay na kalooban niya sa atin, ang sabi nga nila, it is in lining God's will doon sa nais natin. Meron tayong ibang nais hanggang kakapray nga natin, may nakausap ako nung nakaraan. Sabi niya, kakapray daw niya sa isang bagay, hindi niya namamalayan na nakalimutan niya na yung gusto niya at biglang ang gusto niya, yung nais na ni Lord. So the Lord giving us what we want by delighting ourselves in the Lord ay hindi pagkakaloob ng specific na bagay na gusto natin, kundi pagkakaloob ni Lord sa atin ng kaligayahan na magustuhan yung bagay na gusto niya. Kuha po ba natin, mga kapatid? Kaya merong mga bagay na hindi talaga natin natatanggap at meron ding mga bagay na natatanggap natin pero hindi din tayo nagiging masaya kasi ang source ng joy natin nandoon na sa bagay, wala na kay Lord. Kaya nga encouragement ni David, kung gusto mo talagang sumaya, huwag mong hanapin yung kaligayahan mo doon sa bagay na gusto mo, kundi kay Lord na siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Amen? Amen. Kaya sa pamamagitan ng paghahanap ng kaligayahan kay Lord, hindi lang natin nakuha yung kalooban niya or hindi lang natin nakuha yung bagay na gusto natin na nag-match doon sa gusto niya, nagkaroon din po tayo ng puso na tanggapin yung nais niya para sa atin. Dahil ang tunay na kaligayahan, wala sa mga bagay na hinihiling natin dito sa mundo, kundi na kay Lord lang na siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Therefore, if we want to be truly happy or genuinely happy, always find our joy in the Lord. And lastly,
kung gusto nating lumigaya sa buhay ngayon, sabi niya sa verse 5 and 7, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Isa sa umaagaw ng kaligayahan ng tao is yung pag-aalala natin sa mga bagay-bagay. Part na talaga minsan ng buhay ng tao yung laging nag-aalala. At minsan dahil po sa pag-aalala, ninanakaw nung pag-aalala yung kaligayahan ng tao. Bakit? Kasi minsan dahil kakaalala mo ng isang bagay, inaalala mo, worried ka sa isang bagay, lagi ka na lang nakasimangot. Kaya hindi mo rin makuhang sumaya. Hindi mo makuhang ngumiti. Kaya maraming tao ngayon, wala ka namang ginagawa sa kanila, pero sa'yo nagagalit. Laging malungkot na para bang binagsakan ng langit at lupa. Ang sabi ni David, instead of worrying, have faith, surrender your plans, and place your confidence in God. Kung sila na hindi nga naniniwala kay Lord, meron sila. How much more na ikaw nananampalataya? Yun yung dapat nating isipin, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo naiinggit doon sa kanila. Sila nga unbeliever eh. Meron. How much more para sa mga taong totoong nananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ni David, ang kailangan mo lang gawin, commit everything you do to God and let God do what He committed. Ipagkatiwala mo ang mga bagay-bagay kay Lord, lahat, pati yung desisyon mo, at hayaan mong si Lord gumawa rin ng bagay na nakaplano na sa buhay natin. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, si Lord meron pong pangako at hindi katulad ng mga pangako ng tao, ang pangako ng Diyos hindi napapako. Kailangan lang natin maghintay. Minsan din naman kasi, nagmamadali tayo. Alam niyo po sa subject ko na values, tinanong ko po yung aking mga estudyante. Sabi ko sa kanila, kailan ang tamang panahon para mag-into a relationship? Kailan ang tamang panahon para mag-asawa? Ang sabi ng isa kong estudyante, Pastor, pag-graduate na po ng college. Sabi ko, very good. Pwede naman, sabi ko sa kanya. Yung isa sumagot, Pastor, kapag kaya mo nang maging dependent. Sabi ko, galing itong mga estudyante ko Sabi ko, ganyan ba kayo sumagot dahil values to? Sabi ng isa, Pastor, kapag may trabaho na ako at kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Sabi ko, galing niyo Sabi ng isa, Pastor, kapag ang tao ay handa na. Imagine these people, they are young. Pero yung isa, nakaka-amaze lang because she understood. Mas nauunawaan niya yung mga bagay na nararapat. This is a great reminder sa ating lahat, hindi lang sa mga Israelites, na kung tayo handa na sa isang bagay, ito'y ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Na kung ano ang para sa atin, ay mapapasa atin kung tayo ay magtitiwala sa kalooban at matutong maghintay sa Kanyang kapanahunan. Dahil alam ng Diyos, everything is perfect in its proper time. Kailan? Kung tayo'y handa na. Be still in the presence of the Lord. In Tagalog, pumanatag ka. Be still, pumanatag. Yung tipong, alam niyo yung pumanatag? Yung tipong may pupuntahan kang lugar na hindi mo alam, pero panatag ang loob mo dahil mayroon kang driver na mas magaling pa kay Waze. Kapanatagan. Yung tipong
Pagbuklat mo ng wallet mo, wala ka ng pera, ubos pati barya, pero naalala mo, anak ka pala ni Manny Villar. Kapanatagan. Sabi ni Lord, be still. Kaya ano sinabi ni David, be still in the presence of the Lord and wait patiently. Pumanatag ka, hindi lang dahil mapapasayo yung gusto mo para sa'yo, kundi pumanatag ka dahil ang nangako sa'yo, hindi tao, kundi ang Diyos. Ang sabi ni Sam Storms, joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God. Hindi natin nararanasan yung kaligayahan ngayon dahil nawala yung kalungkutan. Kung bakit merong kaligayahan ay dahil sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, kahit mapasa atin ang lahat ng bagay, kahit ibigay man ni Lord ngayon yung mga gusto natin, kung wala ang presensya ng Panginoon, hindi rin tayo tunay na maligaya. Dahil ang totoong kaligayahan ay makakamtan lamang kung ang isang bagay na ito, naroon ang Panginoon. Tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ang inyo pong paalala sa amin sa umagang ito. Maraming salamat dahil kailanman hindi nyo kami iniwan para kami ingatan sa mga bagay na makakasama sa amin. Maraming salamat dahil sa kabila ng pagkakasala namin, kami patuloy nyo pa rin pinapaalalahanan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Pagpalain niyo po kami lahat. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pag-awit ng response song.
Ngayon po, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So makikita po natin ang dalawang tower po dito, ang benevolent offering and church planting offering. So, bago po tayo magsimula sa ating offering, nais ko pong basahin sa inyo ang verse ng 2 Corinthians verse 9, chapter 9 verses 6 to 7. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Maaari na po tayong magbigay. Para sa ating doxology. Lord, maraming salamat po sa maraming blessings, provision sa amin sa pang-araw-araw, sa buong linggong binibigay niyo sa amin. Lord, alam po namin na hindi po sapat ang binigay po namin para sa inyo. Pero Lord, sadyang napakabuti niyo sa amin, sa pag-provide po sa amin. Kahit maliit man ito, Lord, o malaki. Alam po namin, Lord, na napakabuti niyo sa amin. Lord, nawa po ang mga alay na ito ay inahandog namin, Lord, para sa iyo at sa ministry ng aming iglesia. Pagpalain niyo po ang mga trabaho namin, ang negosyo. Pagpalain niyo po ito, Lord. At patuloy niyo po kami i-provide. Salamat po sa blessings, sa paggabay po sa amin at sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At ngayon po, dadako na po tayo sa ating announcement and acknowledgement. Para po sa ating attendance on this Sunday, adults po is 110 and kids po is 54 for a total of 164. Palakpakan po natin. At para po sa ating mga visitors, maaari po kayong tumayo para ma-acknowledge po kayo at ma-appreciate po namin kayo.
Una po si Jonil Alom. Welcome po. Next po is si Rachel Gundaya. Next po is si Lindsay Armslet. Siya po ay nasa likod. At next po ang ating dalawa pong bisitang pastor, si Pastor Alan Nabor and Pastor Bong Invidiado. Salamat po sa pagpunta. Nawa po ay makasama po namin po kayo ulit para sa mga next Sunday service. And po para sa mga karagdagang announcement is makikita po natin sa TV screens. Salamat po sa announcements. And para po sa karagdagang announcements, Brother Rainier. Good morning po sa bawat isa. Para po sa mga kabataan, in behalf po ng District ng Youth ay ina-announce po namin tulad nga po ng sinan sa GC, magkakaroon po tayo ng District Fellowship sa darating na December 29 at ang theme po natin ay pagsibol at ang guest speaker po natin ay ang ating bagong DYD, si Pastor Ronilo Yambao. At ito po ay may registration lang po na 120 pesos kasama na po ang ating pagkain. At ito po ay gaganapin sa Hebron, sa San Rafael. Also, ito po ay gaganapin 8 a.m. to 5 p.m. po. Tapos po, mamaya po, after po ng service, magkakaroon po tayo ng election po para sa mga kabataan. Ito po ay gaganapin dito po sa room 104, kaya po ina-encourage po ang lahat ng kabataan na maiwan po at pumunta na po agad sa room 104. At para naman po sa mga kababaihan, magkakaroon din daw po kayo ng election mamaya after ng service. Dito na lang daw po sa side na to. Thank you po and good morning. Good morning po, BAC family. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng Thanksgiving update. So ang ating pong Thanksgiving sa November 30, 2025, ito po ay last Sunday of November, ay gaganapin sa oras na 9 o'clock. Kagaya po ng ating regular Sunday worship service. Ang ating pong theme, A Grateful Heart. Ang atin pong speaker, si Reverend Lemuel Mogniling. Siya po ang Executive Assistant to the President of Kamakop. Today po, nung pumasok kayo, nagpamigay po ang ating mga ushers ng small piece of paper. Nakatanggap po ba ang lahat? Kung hindi po nakatanggap ang iba, makakahingi po kayo sa ating mga usher. Para saan po ito?
Dito po natin isusulat ano po yung mga ipinagpapasalamat natin sa Panginoon sa mga nagdaang buwan or sa buong taon. Mga pagpapasalamat ng kagalingan, pagpapala, or mga bagay na gusto nyong banggitin sa Kanya na hindi natin nababanggit during prayer meeting or hindi natin nasasabi sa iba. Pwede po nating ilagay dito yung ating pangalan, pwede rin pong hindi, dahil alam ng Panginoon kung sino kayo. Ngayon po, ito ay kokolektahin namin at babasahin po sa darating na Thanksgiving. Pero kung hindi pa po kayo nakakapagsulat, pwede rin pong iuwi nyo muna. Pag-isipan nyo, ano bang gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon? Hanggat kasya, isulat nyo po dyan lahat, babasahin po namin ang ilan during the Thanksgiving. Ang sumunod po ay magkakaroon din po tayo ng groupings para sa Sunday na iyon. Ang groupings po na ito ay para sa games, prizes, at dance contest. Babasahin ko po ngayon ang leader para sa 3 groupings na aming nabuo. Sa Team Blue, ang leader po, ang mga leaders po ay si Miss Irene Bautista kasama si Sir Ronel. Sa Team Denim, ang leader po, magkalaban yung mag-asawa, leaders po ay si Rosel Abelitado at si Kuya Albert Mendoza. At sa Team Diamonds naman po, ang leader ay si Maybel at si Pastor Ayan Fuentes. Sorry, binabasa ko lang. Ngayon po, paano nyo malalaman sino po ang inyong mga leader? Nakapost na po ito doon sa bulletin board. Ulit po, 3 team po ito. Team Blue, Team Denim, and Team Diamonds. Andoon po sa likod sa bulletin board ang mga pangalan ninyo. Kaya kung may tanong po kayo about the groupings, lapitan nyo lang po si Teacher Sher. Ito naman po ay patungkol po sa ating isusuot. Dahil ang team natin ay Denims and Diamonds, ang ating pong isusuot ay, nakita niyo po yung suot ko? Hindi po ganyan. Denims po na dark. Darker lang po na itong suot ko. So, pakita natin yung mga sample. Yan. Alam natin lahat po yung denims. Darker lang po sa suot ko, yun po yung ating motif. Iwasan po natin yung mga isusuot natin na makita yung mga hindi dapat makita. Alam nyo na po yun. So yung mga tattered jeans, mga ripped jeans, flangy, at saka mga above the knees, iwasan po natin yun. At kung wala po, sana po ay hindi ito maging dahilan para hindi tayo umattend sa church. Mas mahalaga po yung ating presence kaysa po sa ating mga suot. So yan po ay patungkol sa ating mga suot. Ngayon naman po, ang pinakamahalaga, hindi joke lang po, ay ating food. Yan, alam ko po excited lahat tungkol sa food. Para po sa ating food na dadalhin, mayroon po tayong nire-request sa bawat magdadala po ng food na ilagay po natin ito sa uniform na container. Katulad po kasi dati, maganda naman pong tingnan na nagdadala tayo lahat po ng pagkain. Pero mas maganda po tingnan na naka-uniform po yung lagayan. Kung wala po kayo ng lagayan na ganito, lumapit lang po kayo kay Dayan, marami po siyang ganyan. So wala na po tayong problema dyan. Huwag niyo po idadahilan na ang dala niyo ay kaldero dahil wala kayong container. Okay? Marami po si Teacher Dayan. Lumapit lang po kayo mamaya. First come, first serve. Pangalawa po, yung ating pong dadali na food, dahil dumadami na po ang BAC, request po natin na yung ating pong dadalhin ay minimum po ng good for 10 persons. So ang ginawa po namin, katulad ko po, nakipag-group po ako sa iba na family para mas marami po yung aming dadalhin. So okay po. Tapos kung po pwede po sana na yung dadalhin po nating food ay hindi buong crispy pata, buong chicken, kundi po good for sharing po. Yung pwedeng pira-pirasuhin po para mas marami po ang makakain. Alam ko, nagugutom na kayo sa mga nakikita nyo, pero hindi pa po tapos ang aking announcement. Pangalawa po ay yung mga dadalhin po natin na fruits, yung i-display po dito sa
sa church bilang ating pasasalamat on that day. So, pwede po tayong magdala ng fruits, vegetables, pwede rin pong goodies katulad ng eggs, rice, and i-offer po natin yon dito sa Panginoon. Pagkatapos po nun, after po ng service, huwag po tayong mag-uunahan na pagkuha po dito sa harap. Dahil inalay na po natin yun sa Panginoon. Meron na pong in charge doon after ng service kung ano po ang mga gagawin dun sa mga inalay po natin sa Panginoon na mga goodies, fruits, and vegetables. Dadalhin po natin ito ng Saturday. Saturday po ng hapon or gabi para po maiayos po ng maayos dito sa harap. At kung mayroon pong hahabol ng Sunday po, pakiabot na lamang po sa mga ushers at yung mga ushers na po ang mag-aayos at magdadala dito sa harapan. So, yun po ang patungkol po sa ating pagkain. Mayroon pa ba akong nakalimutan? At mayroon pa po, last na lang to. Kung sino po ang mga gustong mag-donate po ng food, katulad po last time may gustong mag-donate ng juice, ng drinks, paki-approach po ang ating chairman, si Ma'am Liza, nasa likod po. Kung kayo po ay mag-donate ng any drinks, desserts, kakanin, paki-approach lang po si Ma'am Liza po para maiayos po natin kung saan po ito magandang iayos at para po makipag-coordinate din sa mga, para hindi po pare-pareho yung mga pagkain po natin on that day. So yun lamang po, maraming salamat po. Wala na po bang karagdagan na announcement? Wala na. Wala na po. Kung wala na po, naanyayan ko po si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Russell. Nais po natin ipagpasalamat yung natapos po nating bone scanning kahapon. Although hindi natin na-reach yung desired na numbers, pero sakto lang din kasi umuwi naman din po silang masaya. So maraming salamat sa mga members ng church na pumunta kahapon at naging bahagi ng bone scanning. Maraming salamat kila Doc Pats at sa kaibigan niya at mga staff ng Anlin na pumunta po kahapon. Tayong lahat po ay tumayo para sa atin pong pangwakas na panalangin. Panginoon, nais po naming ipagpasalamat ulit ang araw na ito. Naniniwala kami na hindi sayang yung aming pagpunta sa church. Alam namin na sa aming pagpasok, maging sa aming paglabas, dala-dala namin ang paalala na nagmumula sa inyo. Dala-dala namin yung pag-ibig na nagmula rin sa inyo na amin pong maibabahagi sa aming mga kapatid. Ang aming dalangin, Panginoon, higit pa doon sa mga bagay na aming kahilingan, ay yung bigyan niyo po kami ng puso na maging grateful doon sa mga bagay na meron kami ngayon at maging grateful sa mga bagay na ipinagkakaloob niyo at plano ninyo sa aming mga buhay. Patuloy naming hinihiling ang inyo pong pagsama sa amin, sa aming paglalakbay bilang mga mananampalataya. Alam namin sa aming mga sarili na kahit pa kami ay mga Christians, hindi po kami exempted doon sa mga temptations at ang amin lamang maipagmamalaki na kayo ang siyang dahilan ng aming pagbabago at ng aming kaligtasan. Sa amin pong lahat, matutunan po sana namin, Panginoon, na magpakumbaba sa lahat ng panahon, na makita namin na hindi kami ang pinakamagaling, na makita namin na kung meron mang mas nakakaalam sa amin, ay sila ang inyong itinalaga upang maging gabay sa aming lahat. Matutunan naming pahalagahan yung aming mga leaders, pahalagahan yung mas mga nakakatanda sa amin, dahil alam namin sa aming mga sarili na sa pamamagitan ng mga bagay na ito, kayo man din ay nalulugod. Sa aming lahat, nawa yung buhay namin ito ay maging patuloy na pagpapala saan man kami dalhin ng aming mga paa. Maging sa aming trabaho, sa aming paaralan, o sa aming mga ministry. Na yung buhay ng aming Panginoong Jesucristo na isinakripisyo para sa aming lahat
ang siyang makita ng ibang tao upang sila man din ay maniwala sa aming pinaniniwalaang Panginoon. Ang pag-ibig na nagmumula sa Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo, at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu, sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat.